Sa pagtatapos ng madugong yugto ng mga pangyayari, malinaw na ang katotohanang pilit itinago ay tuluyan ng sumiklab na parang apoy na hindi na kayang pigilan. Ang bawat sigaw sa lansangan, bawat patak ng dugo, at bawat luha ay naging patunay na ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan ay may hangganan. Sa pagbagsak ni Miguelito, hindi lamang isang tao ang nawala, kundi ang simbolo ng takot at karahasang matagal nang bumalot sa bayan. Ngunit ang tagumpay na ito ay may mabigat na kapalit. Sa puso ni Tanggol, ang laban ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang bawat putok na kanyang pinakawalan ay tila humiwa rin sa kanyang konsensya. Siya man ang nanalo, ngunit may bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nawala sa gitna ng digmaan. Ang pagiging mayor ay hindi gantimpala kundi isang responsibilidad na isinilang mula sa dugo at sakripisyo. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, nananatiling sugatan ang pamilyang winasak ng galit at maling paniniwala. Si Santino ay naiwan sa gitna ng puot at pagkalito, pilit kinakapit ang galit bilang sandata laban sa sakit na hindi niya kayang harapin. Ang ina, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nakikiusap sa kapalaran na huwag nang may mawala pa sa kanyang mga anak. Sa huli, ang digmaang ito ay hindi lamang laban ng mga baril at kamao. Ito ay digmaan ng konsensya, ng katotohanan at kasinungalingan, ng paghihiganti at kapatawaran. Habang ang liwanag ng katotohanan ay unti-unting lumalantad, malinaw na hindi lahat ay lalabas na panalo. May mga babagsak, may mga masasaktan, at may mga haharap sa bigat ng kanilang mga desisyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang tanong, kapag tuluyan ng nanaig ang katotohanan, handa ba ang bawat isa na tanggapin ang kapalit nito? Sapagkat sa mundong ginuguhit ng kasinungalingan at dugo, ang hustisya ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan, ngunit ito lamang ang tanging landas patungo sa tunay na wakas.